Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Marvel Studios The Infinity Saga ZD Toys Wanted Scale Iron Man Collections Iron Man Mark 24 or the Tank. Thank you very much Laro Anan for sponsoring this video, for sending the Iron Man action figure for unboxing and review. Thank you very much. Yan. Kung gusto niyo ng Iron Man Mark 24, punta kayo sa Laro Anan sa Facebook. Type nyo lang Laro Anan and then makikita nyo yung page. Tapos inquire kayo kung magkano. Actually 1,450 yung SRP ng Iron Man Mark 24 Tank. Alright, first box design. Sa box design, meron tayong shot of the action figure. Nakaharap sa right side, you have the 24 here. Tapos meron circuitry pattern sa likod on the background. And then you have the ZD Toys logo upper right. 1/10 scale Iron Man collections. Marvel Studios The Infinity Saga logo. Marvel logo. Marvel Studios Iron Man 3 logo. XXIV or 24. And then you have the Chinese text here and the copyright ng Marvel. And then you have the Zongdong toy na sticker, and then you have the Disney seal. Ibig sabihin, ang ZD Toys ay original, authentic. Hindi siya KO, hindi siya bootleg, hindi siya fake. Then sa gilid naman, meron kang magnet for the flaps to protect the figure inside. Here sa likod, you have the shot of the action figure in the front, the back, and the dynamic poses. Then meron din dito mga Chinese text, QR code, barcode, and sa loob, makikita natin yung first tray. You have the action figure. Tapos yung second tray may mga accessories. And then meron din dito ang environmental desiccant na package. Okay? So that's the box design. Thank you very much Laro Anan. This is the Iron Man Mark 24 tank out of the packaging, and it is very nice, much like the Iron Man Heartbreaker, Mark 17 na Heartbreaker na action figure. Halos pareho lang yung armor design. Ang pinagkaiba lang dito yung color palette or yung color combination niya. This one, yung Mark 24, has brown and light gold plates in its overall armor design. So dito meron ka silver, light brown, you have the gold. Teka, nasa na yung brush ko? Ayan, para maturo natin. Ayan, gold. Tapos meron din ditong metallic na light turquoise dito sa kanyang mga selected areas. And the build is very solid. Wala namang loose joints. Okay? Ito ba loose? Hindi naman. But slight na loose lang tong kanyang left leg. Okay? Pero magagawa natin yan ng paraan. Okay? Ngayon di naman, okay? Siguro yung angle lang kanina on how it is rotated. Okay? Check ulit natin. Yeah, slightly loose lang tong joint na to, pero try natin gawa ng paraan mamaya. Actually, pwede na natin gawa ng paraan ngayon. So, heat lang natin ng onte para mas mabilis matanggal yung plastic. Ayun yung legs niya. Okay, hit lang natin. Okay, tapos be very careful in popping out on removing yung legs kasi medyo yung joints niya plastic lang. Okay, plastic dito yung kumakapit. This can be very brittle kapag masyadong na-expose sa heat. Okay, so ito. Kaya medyo loose yung joints kasi kailangan niya pa ng konting additional surface. So magla-add tayo ng masking tape. Konting-konti lang para lang magkaroon ng additional na traction. Okay, after that, balik na natin to. Okay, pop. Ayan. Yan. Okay, na-fix na natin yung joint. Hindi na siya bumababa. Mas mahigpit na siya. Okay? So, ganun lang mga ma'am sir yung pag quick fix ng mga loose na joints. Dadagdagan lang natin siya ng surface, konting-konting surface area. Para lang mas humigpit ng konti. Okay? Fix na natin. Okay, yung size niya ay around 7 inches tall. Okay, 7 inches tall. Tapos size comparison sa mga Marvel Legends. Teka, zoom out ko Okay, Marvel Legends. Ito 6 inches. Ito 7 inches. So, ganyan. Okay.
McFarlane Toys, 7 inches din. Okay. Marvel Legends na Iron Man na War Machine Mark 3. Okay. Tapos ZD Toys Iron Man Mark 45. Something like that. 45. Okay. Tapos ZD Toys Iron Man Mark 3. 7 inches din to. So halos pareho lang. FunJoy Iron Man Mark 2. I think this one is 6 inches tall. Yeah, halos 6 inches siya. Pero mas maliit din siya dito kay kay Legends. Siguro mga 5.8 or 5.9. Yeah. Okay, tapos YOLO Park na Evangelion. Okay, and then 1/6 scale na na Hot Toys. Okay. Mark 7. So yan, size comparison na tayo. Okay, medyo zoom in tayo tapos inspect na natin yung details ng kanyang armor. So first start tayo sa head. Dito sa head, itong portion ng kanyang eyes or yung section is silver. Dito sa may gitna, light brown. Tapos dito sa may cheeks, meron siyang mga gold plated na sections ng armor. Then dito din sa chin, yung light brown. Tapos very interesting yung color choice dito. Very nice color combination. Metallic turquoise sa neck. Dito sa part na sa gilid ng chest, malapit sa armpit area. Then dito sa shoulders. And saan pa ba? Dito sa mga sa hips. And then dito rin sa knees. And then dito rin sa wrists. Okay? Sa chest, very big arc reactor. And kapareho lang siya ng size ng Mark 17 Heartbreaker. Tapos meron dito mga bars, silver na bars para mahawakan yung beam na nag-i-interlock sila. Na kino-connect yung unibeam dito sa may gitna para ma-hold siya firmly kasi malakas tong unibeam niya. Tapos meron din dito mga gold coils surrounding the arc reactor itself. And then the arc reactor is very, very nice. Meron yung plastic niya, meron ding curve or mga details, mga arc reactor details sa paligid. Hindi lang siya plastic na bilog. And then dito sa arms, you have the color combination of light brown, gold, and metallic turquoise. Ang ganda ng shoulder armor niya dito. Dito sa part na to medyo meron siyang mga type of weathering. Hindi ko alam kung I think na siya, na some sort of slightly nagasgas. Okay? Dito naman wala. So yung mga units na to, wala tong level of weathering. As in talagang bagong-bago siya, bagong gawa talaga. No level of weathering. Okay? The sculpt is very nice, very sharp. Then dito sa likod, medyo meron lang itong mga parts na to na hindi sharp yung pagkakasculpt, like dito sa likod ng legs. And then dito mga exhausts, very cool. Paint application is very nice, very sharp din. Walang mga overspray. Dito sa harap lalo na. Yan. Kasi kung sa likod, okay lang. Ito, konting-konti lang na overspray ng metallic na turquoise. And then yung mga panel lines din, sakto lang din yung paglalagay nila. Sa ibang parts walang panel lines pero meron siyang sculpt. So pwede tayo mag-add ng dyan, ng black paint. Okay? Okay, dito sa stomach armor, patong-patong na armor plates na light brown, 1, 2, 3, and then you have the gold sections here. And then you have the silver section sa gilid. Tapos sa kanyang legs, itong part na to, silver. Ganda ng mechanical detail dito sa hips, pati sa likod. Yan, may mga panel lines din. Okay. Malinis naman, very clean, very sharp na sculpt. And yung overall na armor design niya, very combination siya ng curved at saka ng mga straight lines. Ito very, very straight lines. So ganda ng formation, ganda ng mga form. Yung choice din ng color palette is very nice. So meron kang mga neutrals, very neutral. Tapos meron ka ng mga accent colors like the metallic turquoise, and then yung mga parang light effect. Then you have the gold.
gold accents all over the armor. And then sa feet, meron tayong mga exhaust din dito, or intakes for air circulation. You have the kneecaps or the knee pad silver. Ito silver part, ito light brown. Oh, meron din pala dito metallic na turquoise. And then sa feet, oh, meron din pala siyang detail dito na parang 3 lines. And then dito sa likod, you have the gold plated na inner suit or inner mechanical suit. And tapos dito, meron din siyang gold section sa paa. And sa ilalim, pwede ka mag-insert ng mga flame effects, okay? Or booster effects. Okay, for articulation, head, up, down, rotate. Down, okay? Extend yung shoulders. Pwede mo pa extend yung kanyang arm for better range of motion. 360. Bicep swivel or arm swivel. Tapos double jointed ba tong kanyang arm? Yes, okay, double jointed yung kanyang elbows. Ball jointed yung wrist. You can extend the torso, twist, ab crunch, yes. Tapos you can extend the leg down for better range of motion. Rotate, kick, something like that. Di siya pwede mag-kick ng ganito. So ano lang, mababa lang. Okay? Kung ito na aangat, pwede mo pang i-extend. Pero you can rotate it and then kick like that. Okay? Tapos sa likod. Okay? Like that. That far. Tapos dito sa may likod na part, pwede mong iangat to for better range of motion sa likod. Okay? You can do some flight poses or kick poses, something like that. And then sa kanyang feet, nasa ball joint siya. Accessories naman, you have the hexagonal base na merong mechanical line art na pattern. So you have the diagonal lines, the Marvel Studios Iron Man 3 na logo. Tapos pwede mong idikit itong stand niya. Yung stand niya, spring loaded siya. So you can grab the waist of Iron Man and do some flight poses. And then you have the alt hands, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganda ng pagkakagawa dito sa kamay niya. Very detailed, and pati yung kanyang pagitan ng kanyang mga fingers, meron ding paint na gold. So ang color combination niya ay ayan, silver, metallic na turquoise, and light blue dun sa may repulsors. Nga pala, ito yung mga arms pala nito, yung ibang pieces merong holes para ma-insert natin yung flame effects. Itong variant na ito mga moms, hindi siya LED version, okay? So if you want yung mga LED versions, hintay tayo, o kaya you can do or you can research kung sino gumagawa ng mga LED services, okay? Alright, that's it mga moms or sir ma'am. Wala mga flaps dito to open. Okay? So overall, this is a very nice suit. Very cool release from ZD Toys. Thank you very much again, Laruanan, for sponsoring this video. Yan. Kung gusto nyo bumili nito mga moms or sir ma'am, punta lang kayo sa Laruanan on Facebook. 1,450 only. So yun mga moms sir, thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.